Hello guys, yan. Today is pag-usapan natin yung yung kay Dayan Medina na trending siya ngayon, 'di ba? Kasi nga pinag-compare niya yung yung tuition niya versus sa tuition ng kanyang anak na kinder, 'di ba? Ngayon is nagkakahalaga ng 170k, 'di ba? Ang laki. Pero alam niyo guys, kung ako ang tatanungin, kung ako naman, afford ko naman na paaralin yung anak ko sa sa mga mamahaling eskwelahan. Bakit hindi, 'di ba? Doon ko siya pag-aaralin, 'di ba? Kung afford ko. Kasi nga syempre, kung ikaw yung mother, 'di ba? Ikaw nanay, parang ayaw mo ranasin ng anak mo yung naranasan mo. Kaya kung kaya mong ibigay yung ginhawa, alam mo 'yun, yung gaya yung pagpapaaral sa magandang eskwelahan. Ayan, syempre, doon ko pipiliin kasi kaya ko ang budget dahil may budget, ayun, may pera ako, 'di ba? 'Di ba? May budget para sa pagpapaaral ng aking anak. Syempre, kagaya sa pagpapaaral sa public. Alam naman natin yung hirap ng pagpapaaral sa public. Although, wala siyang bayad, di ba? Pero yung dami ng eskwela, dami ng estudyante, yung ganyan. Tapos yung, alam mo yung pila, ganun kasi pag yung pag sa public, pipila ka, tapos mabibilad ka sa araw, yung ganyan. Tapos hindi ka kaagad makakapasok sa room mo kasi nandun pa yung yung mga unang nagkaklase, kaya kailangan mo mag-abang sa gate, yung ganyan, papasok ka ng maaga, tapos kailangan on time ka, kasi pwede kang saraduhan, di ba? Pwede kang saraduhan ng gate pag na-late ka, di ba? Kaya, alam mo yun, kailangan, kunyari kung pang umaga ka, kailangan talaga gigising ka ng umaga. Maaga, kunyari, ang pasok mo alas 6, di ba? Kailangan gigising ka pa lang, alas 4, kaya 4:30, kasi kakain ka pa, maliligo, yung ganyan, tapos aalis ka ng mga alas 5 or 5:30, at least sure kang hindi ka malilate, hindi ka masasaraduhan ng gate. Tapos lalo na, naalala ko pa no, lalo na pagka flag ceremony sa public, kailangan maaga ka. Kasi alas 6 pa lang sa pang-umaga, start na ng flag ceremony. Katapos ngayon, pag hindi ka pag nasaraduhan ka, ayun, hindi ka makakapasok. Ayan. Kaya, uuwi ka na lang talaga sa bahay. Tapos, ayun nga, tapos, isa pa, di ba? Ganun lang naman talaga di ba? Bakit mo pa ipagdadamot sa anak mo kung mayroon kang budget? Di ba? Bakit kailangan mo pa na may budget naman ako. O, bakit kailangan mo siya i-public? Di ba, kailangan natin ibigay yung best na para sa mga anak natin na ayaw ko maranasan mo to, yung naranasan kong hirap, ayaw ko, kaya gusto ko kung afford ko yung pagpapaaral sa magandang eskwelahan, is gagawin ko para sa anak ko. Di ba, ganun lang tayo. Para naman, syempre, di ba, ito kaya nun, 170k. Syempre, alam mo na, nasa talagang merong class, yung school na pinag-enrollan ni Dayan Medina, di ba? Tapos yun lang, ayan, syempre kung hindi naman natin afford talaga na, na pag-aralin yung mga anak natin, ayan, syempre, doon tayo sa public, di ba? Maganda rin naman turo sa public. Alam mo yun, sa public, mas stricto, ewan ko tama ako pero alam ko talaga na mas stricto ang mga teachers sa public, di ba? Mas sila. Tapos, naalala ko pa pag public ka, di ba? Public student ka. Yung sa may cleaners, ayan, mauobliga ka maglinis. Ayan, nagkakaroon ka ng obligasyon pag sa public ka na kailangan pag uwian, kailangan mo muna maglinis kasi merong weekly or daily cleaners na ba yun? 'Di ba pag sa public? Ayan. Tapos yung mga pinag-aambagan, yung ganyan. Kunyari, bibili ng electric fan, bibili ng cortina. Ayan lang yung mga kailangan sa public. Bibili ng floor wax, bibili ng walis, ganyan lang. Kaya nagkakaroon ng pa-meeting noon dati. Pag sa public noon, nagkakaroon ng pa-meeting sa mga mami, sa mga nanay, kasi nga pag-uusapan yung mga pwedeng idagdag sa classroom section, ayan, kung anong may aambag mo, kung ano yung pagko-contributionan, di ba? Ganun pag sa public. Malaking difference ng public sa private, di ba? Although sa private talaga is magagastusan ka, mabigat sa bulsa pag private mo yung anak mo. Compare mo sa public, wala kang babayaran, pamasahin na lang. Ayun naman ang kagandahan sa public, di ba? Well, anyway, sa lahat naman, di ba? Kahit saan pa mag-aral yung anak mo, di ba? Mapa-public or private, di ba? Nasa bata pa rin yan, guys, di ba? Nasa bata talaga kung siya obligado mag-aral. Syempre, di ba? Pero as a mother kasi pinupush talaga natin yung mga anak natin na mag-aral. Talagang inuobliga natin yung mga anak natin. Kasi syempre, tayong mga magulang, ayan lang yung maipampamana natin sa mga anak. Wala man tayong yaman, pero yung maiahon natin sila sa pag-aaral, yung mapaaral natin sila mapagtapos ay isang malaking kayamanan na, 'di ba guys? So hanggang dito lang, ayan lang yung aking masasabi, ayan, tungkol sa pagpapaaral sa mga anak. Ayan, syempre,
inulit ko, kung afford mo magpaaral sa private, ipaaral mo, di ba? At kung hindi mo afford na magpaaral sa private, syempre, public, di ba? Public natin yan. Para pamasahe na lang yung ano natin, yung ating problema, di ba? Pamasahe at baon, ayun lang. Oh, hanggang dito na lang guys. Bye-bye.